Tayo manalangin mo na upang tayo sa mga pagpalayan timala Panginoon. Hallelujah! Opo, daklang Diyos, magparinsal sa pangalan mo, malapang Jesus. Sa gabing ito, marami pong salamat, O God, sa aming mga bilabid kapatiran na iyong sinamahan, malapang Panginoon. Hallelujah! Sa paglilingkod hanggang sa mga oras na ito. Hallelujah! Marami pong salamat, O God, sa iyong matamis na presensya na aming nadama mula sa umpisa. At sa pagkakataong ito, malapang Panginoon, sa aking pagdala ng iyong salita, iyong abang lingkod sa kanan na akin, wala po akong magawa, O God. Hallelujah, dalangin ko po sa pangunang dalangin ng mga pastor, ilagay mo po yung salita sa labi, maging pagpapala sa bawat isa. Hallelujah, at aking sawayin lahat ng hanglang gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus, cast out, doubts and believe. Cast out in the name of Jesus. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. At una't higit sa lahat, ang pinakataas na pagpupurit paglulhanti ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. At honor and respect sa ating honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, ating pinakamahal na pastor. At lagi po nating inaalala ang mga ginintuang turo na iniwan ng ating assistant pastor, Lina si Almeida, praise God. At ganoon din po, magandang sa ating mga beloved children. At sa ating mga beloved ordained preachers, mga preachers co-workers, at sa ating patuloy na nag-antabay mga minamahal sa ating live streaming. Praise God, magandang gabi po sa iba't ibang sulok ng mundo na kung saan mga minamahal patuloy na nagsusubaybay sa ating gawain. At sa ating mga beloved kapatiran, mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain nating mga pinakamahal na Panginoon Kristo. At magandang gabi po sa lahat. At higit sa lahat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po nating muling ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, patuloy po tayo sa ating pakikinig sa salita ng ating mahal na Panginoon, na kung saan ito po'y pinaka-importante mga minamahal sa ating mga kaluluwa. Praise God. Kaya mga minamahal, habang patuloy na hinaharap ng ating bansa ang mga pagbubuli ng mga malaking bansa, mga minamahal, alam na po natin, wala pong mailingid dahil nasa social media po yan, mga minamahal, ay talagang patuloy po na nagpapalakas yung ating sandatahan, yung ating beloved na Pangulo, yung ating Presidente, ay nagsumikap po na magkaroon ng napakaraming soldier, mga minamahal. Nakita ko po sa Facebook na nangailangan ng 1.5 million na sundalo. Kaya patuloy din po silang naghanda ng bumibili po ng iba't ibang uri ng almas, mga minamahal, para po sa ikalakas ng ating sandatahan. Praise God. Ngunit tayo naman, mga minamahal, ay hindi po tayo nakipagbaka sa laman, kundi sa espiritu. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya tayo na sa tinatawag na spiritual warfare. Kaya ang kailangan po natin mga hindi po armas, hindi po baril, hindi po tangki, hindi po airplane, mga minamahal. Kaya atin pong pag-aralan, atin pong pagpukusan mga itong the 7 armor of God. Dahil ito po ang kailangan natin upang tayo magtatagumpay sa ating pakipagbaka, dahil yung ating kalaban ay espiritu, hindi po nakikita at may kapangyarihan, mga minamahal. Kaya kailangan natin na pag-aralan ito upang tayo'y patuloy na mananalo sa labanan, praise God, hanggang sa huli. Praise the Lord. Atin pong palagpakan nating mahal na Panginoon. Kaya una po, mga minamahal, basahin po natin, pakibasa po sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 18, mga minamahal. Ito po natin makikita itong the 7 armor of God. Praise God. From the book of Ephesians, chapter 6, verse 11 to 18. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual weakness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand, stand therefore, having your loins girded about with truth, and having the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked,
and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications of all saints. Amen. Praise the Lord. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, talatay 11 hanggang 18. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo, sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paay ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglid ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nanganiningas na suliki ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mga ngagpuyat sa buong katyagan at daing na pagtungkol sa lahat ng mga banal. Praise the Bishop po sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Una po, mga minamahal, the belt of truth. The belt of truth. No? Itong sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, ay ito po'y isuot, no? Handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. No? Kaya una po, mga minamahal, the belt of truth. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, pag sabing truth, wala pong ibang truth, mga minamahal. Dito sa lupa, sa mga relihiyon, mga minamahal, iba't ibang congregation, denomination, mga minamahal, lahat po ay umaangkin ng truth or katotohanan. Everybody say, praise the Lord. Ngunit sa Biblia, ang mga minamahal, ay isa lang po ang katotohanan. Ayon po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen? Kaya wala pong ibang tinutukoy dyan, mga minamahal, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Everybody say, praise the Lord. Kaya daming relihiyon, daming Diyos, daming kinikilalang Diyos, sinasamba, mga minamahal. Ngunit ang masabi ko po, mga minamahal, kung hindi napalaya sa pang-api ng dyablo, sila'y wala sa katotohanan. Amen? Kung yung isang tao, kahit relihiyoso, no, kahit isang tao ay talagang devoted, ngunit mga minamahal, alipin pa rin sa bisyo, iba't ibang uri ng kasamaan, at iba't ibang uri ng karamdaman, sila'y alipin, ibig sabihin sila'y wala sa katotohanan. Atin pong palakpakan ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngunit sa ating paglilingkod, mga minamahal, na ito, dito natin napatunayan, mga minamahal, na ang katotohanan ay ating nasumpungan. Amen? Dahil dito natin nakikita, mga minamahal, na yung mga drug addict, yung mga murderer, yung mga rapist, yung iba't ibang, yung mga NPE, no? Lahat ng masama, mga minamahal, na lumalapit dito, ay sila'y binago ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya iba't ibang karamdaman, nakita po natin. Tayo mismo, mga minamahal, lumalapit dito. Tayo tumatayo dito sa pulpito, nag-testify, mga minamahal, nagpatotoo na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglingkuran. Tayo'y pinalaya sa pagkaalipin ng bisyo at sa karamdaman. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, tayo'y nakasumpong sa buong katotohanan. Kaya ang importante, mga minamahal, huwag po tayong lumayo sa katotohanan. The belt of truth. Kailangan po, mga minamahal, parang isang sentron, mga minamahal, yung gagawin natin. Hindi tayo tulad ng isang tao na umakyat sa poste,
Kahit mahulog pa yan, mga minamahal, pag nakasentoron yan, naka-big case doon, ay nandun pa rin siya sa poste. Amen? Ganun din po, mga minamahal, ang kailangan natin ay hindi po tayo lalayo sa katotohanan. Dahil sa ating panahon, marami ang relihiyon na umaangkin sa katotohanan at nandun yung kanilang pagtuturo. No, hindi po maipagkait, hindi po na talagang nandun yung mga enticing words of man's wisdom, mga minamahal, na talagang mahikayat yung tao. Ngunit dito sa atin, hindi po tayo nagtitiwala sa mga pananalita, mga minamahal na matatamis. Ngunit tayo ay nakumbinsi dito dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang importante, huwag po tayong lumayo sa katotohanan. Tayo'y nasa buong katotohanan na po, mga minamahal. Kaya tayo'y magtatagumpay kung kaya sabi ng mahal na Panginoon, no, yung branch, mga minamahal, yung branches, yung isang kahoy, mga minamahal, pag naputol yung sanga, ay talagang walang magagawa. Kaya yung ibang nagsiparit, mga minamahal, makita po natin, marami na pong nagsiparit, mga minamahal. Akala po nila dahil kilala na nila ang mahal na Panginoong Hesukristo, no, akala nila, mga minamahal, alam na nila yung Bible, memorize na nila yung versikulo, may pinag-aralan sila, kaya akala nila kung dalhin nila yung pangalan ng ating mahal na Panginoon doon at ilagay nila at sasabihin nila na dahil Jesus din yung dinala nila, katotohanan, mga minamahal, kahit ilang Jesus pa yung dadalhin nila kung hindi sila inapuwent ng ating mahal na Panginoon. Hindi tulad dito, mga minamahal, na yung ating mahal na Paso ay talagang pinapuwent po na ating mahal na Panginoon. Inanuwent ng ating mahal na Panginoon na sa ating kapanahunan, iisang propeta po ang kanyang inilagay upang tayo'y samahan, upang tayo'y maligtas, upang makita po natin ang mga kagilagilalas na gawa ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya huwag po tayong lumayo sa katotohanan. Nandyan na po, mga minamahal, hindi po mawala yung minsan matitisod tayo. Amen? May katisuran. Nandyan po, mga minamahal, hindi po yan mawala. Ngunit, huwag po tayong lumayo sa katotohanan. Saan ba tayo tutungo? Sa panahon ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, talagang napakarami ng mga tinawag nating mahal na Panginoon, mga apostol pa ngayon. No, mga apostolis yun, mga sinugo yun. Talagang nakita nila yung mga ginawa ng ating mahal na Panginoon. Nakita nila. No, almost 70 o 72 sila, lahat. Yung natira, mga minamahal, 12 na lang. Atin pong basahin. Pakibasa po sa John 6:66 hanggang 68. Makita po natin dyan. From the book of John, chapter 6, verse 66 hanggang 68. verse 66 to 67. From the time many of his disciples went back and walked no more with him, went back and walked no more with him. Then said Jesus unto 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. And we believe and are sure thou art that Christ the Son of the living God. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 6, ang talatay 66 hanggang 68. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Saan kami? Ito yung sabi ni Apostol Pedro. Saan kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita na buhay na walang hanggan. Dahil nakita ni Apostol Pedro, mga minamahal, na talagang tunay na Mesyas yung nakita niya at makilala nila at sinunod nila. Kaya ganoon din po sa ating panahon, mga minamahal. Saan ba tayo tutungo? Kung may mga katisuran, makita po natin, nakaka-discourage sa ating pananampalataya. Ngunit saan tayo tutungo? Dito lang sa Jesus Marcosid, tanging nakikita natin ang kagilagilalas na gawa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Talagang nagpapalaya ang ating mahal na Panginoon dahil siya ay katotohanan.
At sa ating panahon ngayon, mga minamahal, tayo'y sinamahan, kaya tayo nasa buong katotohanan. Amen? Kaya nakita po natin yung mga himala, hindi po basta-basta, mga minamahal. No? May mga himala, yung mga, imagine, yung mga bulag nakakita. No? Hindi yan nagawa sa iba, mga minamahal. May mga krusada, may yung ibang grupo, mga ngunit doon sa Alcantara, mga minamahal, mayroon po tayong kapatiran na nagkwentuhan kami. Sabi niya, mayroong isang congregation na may nagtestify. Nung dumaan siya, mga minamahal, nakita niya yung nagtestify, sabi niya, kapitbahay ko yun Kaya medyo pinakinggan niya. Doon nagtestify, mga minamahal, na nagsabi na isa daw siyang hindi nakalakad noon, tapos siya ay pinagaling. Sabi ng kapatiran, hindi naman yun talagang yung hindi nakakalakad, lumpo. Talagang binabayaran lang. No? Kaya hindi sila natatakot. No, hindi sila natatakot. Binabayaran nila yung nagtestimonyo sa kanila. Ngunit dito sa atin, mga minamahal, wala pong bayad yung ating pagtestify dahil nangyayari po talagang totoo sa ating mga buhay. Amen? Totoong pangyayari. No, naging witness tayo. No, talagang yung mga bagay na hindi magawa ng tao, mga minamahal. No, yung mga krusada. Kaya pag may crusade, mga minamahal, talagang yung ating mga beloved kapatiran na talagang nare-revive. Ganun din po kami, mga minamahal, pag nagko-crusade, mga minamahal, talagang revive po kami kahit minsan walang natira. Ilang crusade, nandun ako sa Liti, mga minamahal, ilang crusade yung naganap. Napakaraming himala. No? Ilang taon, mga minamahal, inalagaan yung mga kaluluwa. Ngunit yung iba, hindi nagpapatuloy. Ngunit galak pa rin yung puso namin, mga minamahal, dahil nakita namin ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagdating ng katesuran, pagdating na nakaka-discourage sa ating pananampalataya, saan tayo tutungo? Dito lang natin nakakita ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nandito siya sa gawain ito. Kaya mga minamahal, ang kailangan, mga minamahal, huwag po tayong umalis. Huwag tayong umalis. Huwag tayong, kumbaga, patuloy tayo sa paglilingkod na ito dahil dito lang po tayo magtatagumpay. Dahil sasamahan tayo ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Lahat magsabing, Praise the Lord! Pangalawa po, mga minamahal, itong tinatawag na breastplate of righteousness. No? Ito'y napaka-importante. No? Breastplate of righteousness, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, kailangan po yun natin yung kung saan yung ating mga buhay noon ay talagang may kaibahan na ngayon. No? Ito yung sinabi ng Colossus, mga minamahal, na kung saan yung ating pagkatao noon, no? Iba na sa pagkatao natin ngayon na ibinihis ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, Praise the Lord. Ano yung pagkatao na, yung dating pagkatao ay binihisan na po ng ating mahal na Panginoon ng bagong pagkatao. Amen? No? Dahil sabi ng Biblia, kung sino yung nakay Kristo ay bago na. Amen? Kaya yung pagkabago, no, yung buhay natin ngayon na binago na ng ating mahal na Panginoon, ito yung importante na ma-maintain po natin. Amen? No? Ma-maintain natin yung pagbabago. Kaya minsan, mga minamahal, nandun yung dahil alam ng diablo, mga minamahal, na kung balikan natin yung kasalanan, no? Dahil alam niya, mga minamahal, na kung babalik tayo sa kasalanan, talagang ito yung magiging hadlang. No? Sabi nga ng Isaiah, mga minamahal, hindi maikli. No, hindi maikli yung kamay ng ating mahal na Panginoon, hindi bingi yung kanyang tainga, na hindi niya mapakinggan yung ating panalangin at hindi niya maabot yung ating pangailangan. Ngunit sabi doon, mga minamahal, dahil sa inyong mga kasalanan ay itinatago niya yung kanyang mukha. Everybody say, Praise the Lord. Kaya doon na yung diablo, mga minamahal, talagang pag nakita niya na tayo'y bumabalik na sa kasalanan, kaya yun yung pinagsikapan ng diablo, na balikan natin yung ating dating pagkatao.
Everybody say praise the Lord. Kaya lagi po nating alalahan mga minamahal, tayo binago na po ng ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag na po nating balikan yung ating dating pagkatao. Dahil pagbalikan natin yun, mga minamahal, talagang matatalo po tayo. Amen? Everybody say praise the Lord. Dahil unang-una, hindi na po tayo pakinggan ng ating mahal na Panginoon. No, kahit anong panalangin yung ating gagawin, no? Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, yung panalangin ng matuwid ay talagang nakalugod, nakakaabot sa paninig ng Diyos. Ngunit yung weak, mga minamahal, yung panalangin ay talagang hindi nakaabot, hindi nakalugod sa pandinig ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya talagang wala na po tayong laban sa dyablo pagbalikan natin yung dating pagkatao. Kaya ang importante, pagsumikapan po natin. Alam ko po, mga minamahal, na talagang ito po yung araw-araw nating pakipagbaka. Everybody say praise the Lord. No, dahil hindi pa po tayo nakalabas sa ating katawan. No? May dalawang nagdomina sa ating katawan, mga minamahal. Yung espiritu ng ating malamit tsaka yung kasalanan na nasa laman. Everybody say praise the Lord. No, ito yung nagdomina ng dalawa. Kaya pag ang maghari yung laman, mga minamahal, ay talagang nandun yung kasalanan. Ngunit pag maghari yung espiritu na bumubuhay, mga minamahal, sa ating laman na makasalanan, ay talagang nandun na maintain po natin yung ating relasyon sa Diyos. Dahil pag tuwing tayo'y tumatawag, nandun nakinig ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya araw-araw tayo nakipagbaka. Nakipagbaka sa ating laman. No? Kaya nandun yung dyablo, yung mga gadget, mga minamahal, yung ngayon, mga talagang nandyan yung napakaraming patibong ng dyablo. Yun yung gagamitin niya, mga minamahal, para tayo'y magkasala, tayo'y babalikan natin muli yung ating dating pagkatao. No, talagang nandyan, mga minamahal, talagang struggle yung ating mga buhay. Amen? Ngunit lagi po nating alalahanin, mga minamahal, na kung patuloy tayo na mamumuhay sa kabanalan, patuloy tayo mamumuhay, mga minamahal, na talagang nakalulugod sa Diyos, kahit gaano pa kalaki yung dyablo, yung pagsubok, yung problema, yung tentasyon, ay talagang hindi po tayo matitinag, hindi po tayo talagang matalo dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pangatlo po, mga minamahal, itong tinatawag na the gospel of peace. No? Kaya, salamat sa ating mahal na Panginoon na mula sa umpisa, no, kahit sa grabing kawalan na dinaranas ng ating mahal na ebanghelista, ito hindi naging hadlang upang hindi maipangaral ang ebanghelyo. Amen? Totoo po ba? Malala po natin, mga minamahal, talagang yung mga year 80s, year 90s, mga minamahal, talagang yung pioneering pa po yung ating church, talagang napakahirap. Alam naman po natin, mga minamahal, yung crusade na hindi po basta-basta. Gumagastos po yan ng 1,000. Ngunit makikita po natin na kahit nasa kahirapan yung ating mahal na pastor, nandun pa rin yung pagsusumikap na ma-crusade, no? Ma-preach yung ebanghelyo. Kaya nakarating po sa dako ng Cebu. Amen? Year 91, nakarating dito, mga minamahal. Kaya marami pa po tayong mga kapatiran na makapag-testify na nung nakarating dito, yung ebanghelyo, totoong ebanghelyo na dinala nating mga ebanghelista, ay talagang nagkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan yung mga tao na talagang noon ay alipin ng dyablo. Kaya salamat sa malapit, hanggang sa mga oras na ito, nandito pa rin yung ating pagsusumikap. Ilang crusade po, mga minamahal. Alam po natin, yung ating kapatid na umahawak ng pinansyal, talagang nahirapan po, mga dahil na napakalaki pa yung utang natin sa church natin, sa ating sambakan. Alam po natin yan. Ngunit, marami pa rin krusada na kasit up. Siguro ngayong Saturday at Sunday, may crusade din po tayo. Ilang crusade? This month, mga minamahal, talagang siguro 2 crusade yung gaganapin sa dako ng Leyte. Bago pa lang yung crusade natin sa dako ng Sambuanga. Bakit, mga minamahal, ginagawa natin yan? Dahil
yan ay lubos na nakalulugod sa ating mahal na Panginoon. No? Dahil sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, hindi niya ikinahiya yung ebanghelyo dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos upang mailigtas yung kansantauhan. Upang mailigtas yung tao. Talagang maligtas, mga minamahal. Napakaraming maigtas. No? Sa pamagitan ng krusada, napakaraming maliligtas. Amen? No? Napakaraming maligtas. Dahil alam naman po natin, mga minamahal, pag tayo nagkrusada, hindi po tulad sa ibang congregation. Maalala ko po, mga minamahal, doon sa dako ng Leyte, sa Atabay Leyte, mga Hilongos Leyte, may nag-crusade po doon, mga minamahal, na yung first day, talagang nandun yung napakaraming tao. Dahil namigay po sila, mga minamahal, ng noodles, namigay po sila ng mga bigas, namigay po sila, mga minamahal, ng snack, juice, tsaka tinapay. Ay talagang nandun, mga bata, lahat, matanda, nandun. Dahil may bigas, may sardinas. Pagdating sa second day, mga minamahal, ay wala na pong lumalapit dahil wala ng bigas, wala ng juice, wala ng tinapay. Eh ang ginawa ng mga tao, mga minamahal, hinagisan po sila ng dumi ng tao. Kaya talagang kawawa naman. Ngunit dito sa atin, mga tuwing tayo nagkukrusada, wala man tayong bigas na naibigay, wala tayong noodles, wala tayong sardinas. Amen? Wala tayong bagay na ibinigay sa kanila para hikayatin sila na lapit kayo dito dahil may isang sakong bigas doon sa Ulango Island, mga minamahal. Napakaraming na-save doon sa may isang congregation na nag-crusade, mga minamahal. Bawat pamilya, isang sakong bigas. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi nung nagkrusada, mayroong isang kapatiran natin doon, sabi nung nag-invite, iba talaga tong pamilya na to. Kahit inofera na namin ng isang sakong bigas, hindi pa rin umaatin. Talagang taga Jesus Crusade, hindi naman bigas yung habol natin dahil kontento na po tayo kahit mahirap tayo. Kontento na po tayo sa kapangyarihan ng Diyos na ating natamo, mga minamahal. Kahit wala tayo. Amen? Hindi mabayaran na isang sakong bigas yung kaligtasan. Kaya yung ating kapatid sabi nila, pambira itong pamilya na to, hindi talaga umaatin kahit isang sakong bigas. Yung mga kapitbahay, sabi nila, bakit hindi kayo umatin? Isang sakong bigas, napakamahal pa naman ng bigas ngayon. No? Kaya mga minamahal, napakaraming umatin. Pero dito sa atin, pag tuwing tayo nagkukrusada, mga minamahal, wala po tayong ibinigay na bigas. Walang noodles. Tulad ni Apostol Paul ba yun? Nung may isang lumpo na akala nila, mga minamahal, akala ng lumpo, bibigyan siya ng pera sa mga apostolis, nung dumadaan yung mga apostolis, no? Sabi niya, akala niya may pera. Sabi ng apostol, mga minamahal, silver and gold I have none, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Everybody say praise the Lord. Kaya, mga minamahal, yung isang lumpo, mga ay tumatayo at tumatalon, nagpupuri sa ating malapitan dahil may kapangyarihan na sumasama sa mga apostolis, mga minamahal. Ganon din po sa atin, mga minamahal, ini-invite natin yung mga tao na wala ng pag-asa, yung mga tao na wala ng kagalingan sa ospital, ating iniimbita, mga minamahal, sa krusada, dahil dito, mga minamahal, sila pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. At ito'y bagay na lubos na nakakalulugod sa ating Diyos na pinaglingkuran. Kaya yung ating paglilingkod hindi po sayang, yung ating mga sakripisyo, yung ating mga beloved kapatiran, talagang yung habang nagpupuri kami, mga minamahal, yung isa nating beloved outsider ko preacher, mga minamahal, sabi ni Antipasit, mayroon siyang gagawin. Ngunit sabi ni Antipasit, Brad, magpasting ka muna. Sabi niya, salamat po ate. Kaya sabi ko, iba talaga yung Kristiyano. Amen? Dahil yung walang espiritu ng Diyos, yung mga taong sanlibutan, pag sabihin mo sa kanya na huwag kang kumain, ay talagang pagagalitan ka. Amen? Hindi ka pakakainin, talagang magagalit yun kapag hindi ka pakakainin. Ngunit yung Kristiyano, pagsasabihin, mga minamahal na mag-ayuno ka, ay magpapasalamat pa dahil alam niya na nalulugod ang Diyos. Everybody's praise the Lord. Kaya kusa yung ating mga beloved kapatiran, nakikita po natin, no, kusa sila tuwing may krusada, mga minamahal, talagang nandun po yung kanilang backup, sila'y pumupunta po dito
at pagdating dito sabi nila, mag-aayuno po kami dahil babaka po kami sa krusada. Dahil alam po nila, mga minamahal, na kailangan ng backup prayer. At alam nila, mga minamahal, kung maraming maliligtas ay talagang nalulugod ang ating malulugod. Isa lang kaluluwa ang lumalapit sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Libu-libong anghel ang nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kaya gaano pa kaya kung 1,000, 500, 200, 100 na kaluluwa, mga minamahal, lumalapit sa paanan ng ating mahal, talagang nalulugod ang ating mahal. Kaya pagpatuloy natin ginagawa yung ating pagkukrusada, mga minamahal, sa iba't ibang dako, talagang hindi po tayo iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya minsan po, mga mahal, yung iba na hindi nakakaunawa, yung sabihin nila ay talagang gipit-gipit na, pero sana maghanda na, mga minamahal, sa 50th anniversary. No, sana wala ng crusade, pero hindi talaga mapigilan, mga minamahal, yung kagalakan na magkukrusada tayo. Amen? Dahil yan ang inuumpisahan ng ating mahal na Panginoon, ating mahal na pastor, at sa ating panahon, at sana po kung i-extend pa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kaanakan, sa ating mga apo, sana po mai-continue po, mga minamahal, kung i-extend pa yung kapanahonan, dahil dyan lubos na lugod ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise Lord. Yung siguro hindi natin maubos, mataas na. Mataas na, mga isa na lang, mga minamahal. Yung siguro yung panghuli, mga minamahal, itong tinatawag na the shield of faith, mga minamahal. Sasabihin ko po sa inyo, yung pananampalataya ay hindi lubos na natatakot ang dyablo. Dahil sabi ng Biblia, oo, may takot siya. Dahil sabi ng Biblia, ang dyablo ay nananampalataya din. Amen? Everybody say praise the Lord. No? Hindi lubos siyang natatakot sa pananampalataya. Ngunit ang totoo, siya ay lubos na natatakot pag yung mananampalataya ay may pananalig. Everybody say praise the Lord. Ito yung kabuuhan, mga minamahal. Ang pinaka-importante sa mananampalataya ay may lubos na pananalig. Si David, mga minamahal, paano siya nagtagumpay doon sa higante? Paano siya nagtagumpay? Isa lang siyang musmos, isa lang siyang bata, hindi po siya mangdirigma, mga minamahal. Ngunit sa Psalms 23, doon mo po makikita, mga minamahal, yung kanyang prayer na talagang sinabi niya, mga minamahal, kahit lumalakad pa siya sa apoy, ay hindi siya masusunog dahil kasama niya ang mahal na Panginoon. Kaya siya ay nagtatagumpay dahil hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili, kundi siya ay nagtitiwala sa Diyos na kanyang pinaglingkuran. Kaya ganun din po, mga minamahal, ang kailangan natin yung pananampalataya na may pananalig sa Diyos. Dahil pag may pananalig tayo, alam ng dyablo na tayo'y sasamahan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya yung ating mga beloved kapatiran, dumarating yung mga trials, problema sa kanilang mga buhay, sila ay nananalig. Hallelujah! Sa Diyos, mga minamahal, talagang nandyan ang pagkikilos ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko po talaga makalimutan, mga minamahal, yung nangyari sa aking anak. Sabi ng mga kapitbahay, sabi ng mga kapatiran, dalhin mo sa ospital. Pero sabi ko, ang Diyos ang may hawak sa buhay ng tao. Kaya sabi ko, makapangyarihan ang Diyos na aking pinaglingkuran. Kaya hindi ko dinala sa ospital. Sabi ko, hindi maikli ang kamay ng mahal na Panginoon. Kaya doon, kumilos na mainam ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya sa mga oras na ito, mga tayo po'y magpasalamat. Kasama natin ang Diyos. Buhay ang Diyos na ating pinaglingkuran. Tayo'y magtatagumpay hanggang sa huli. Hallelujah. Tayo'y panghawakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakasarap po, mga minamahal, maglingkod. Nakasama natin ang Diyos. Maraming tao na naglingkod ngayon, akala nila, hallelujah, akala lang nila, mga minamahal, na may yung kanilang paglilingkod, akala lang nila na sila'y nasa katotohanan. Ngunit,
tayo'y lubos na makaklaim, mga minumahal, na tayo'y nasa buong katotohanan dahil tayo'y sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, tayo po magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong bumitaw sa paglilingkod na ito. Malapit na po, mga minumahal. Kunting panahon na lang po, mga minumahal. Hallelujah. Buhay na walang hanggan. Pag tayo'y nagtatagumpay, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sa pili ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag kang bumitaw. Hallelujah. Parang di mo na kaya at kailangan mo problema, para bang sumusuka na, matulog ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nagtayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka ba ng Diyos? Mahal ka niyang lubos. Huwag kang ibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag kang mawala. Hallelujah, hallelujah. Darating ang umaga, kasama mo siya. Sabi ni Apostol Pedro, saan kami tutungo? Hallelujah. Ibabalot ka niya muli kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarama. Hallelujah. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah, Jesus. Ipapagod ka niya. Hallelujah, hallelujah. Kung ikaw ay nagkamali, Taas na tayo ang katuwigan, mga minumahal, itatayo ka niya sa atong pag-alagad sa Diyos. Malayo na ang iyong narating, Ayaw kabalaw, wala nang babalik ang ayaw kasawa muli. Kaya sa pag-alagad sa Diyos. kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka pa. Hallelujah, this Jesus. Hallelujah. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina.
darating din ang umaga. Kasama siya. Hallelujah, yes, Jesus. Huwag magsawa. Hallelujah, sa paglilingkod. Hallelujah. Kahit may mga dumarating na mga problema, mga trials sa ating mga buhay, huwag po tayo magsawa sa paglilingkod. Hallelujah. Hallelujah. Dili ta mabalaw sa pagsimba ng Diyos nga atong nailhan. Hallelujah. Kay kung wala ning Ginoo haigsoon, wala na ta karon. Hallelujah. Kay mauni ang nagtugtong sa atong kinabuhi. Mauni nagsumpay sa atong kinabuhi. Mauni naghatag og kolor sa atong kinabuhi. Mauni naghatag og maayong direksyon sa atong kinabuhi. Hallelujah. Usahay ma-discourage ta. Pero asa ta paingon, asa ta mo adto. Ni Arabiri, nira ang Diyos nga nagasadong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, mga minamahal sa mga oras na ito. Tayo po'y manalangin, hallelujah, sa ating mahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, mahal na Panginoong Yesus, sa mga oras na ito. Nakita mo po, mahal na Panginoon, ang sitwasyon sa aming mga beloved kapatiran. May mga karamdaman, may mga problema. Sa aming mga kapatiran ng lupaypay, mahal na Panginoon, dalangin po namin, maibalik ang kanilang matamis na paglilingkod, mainitin na paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Na kami makapagpatuloy sa paglilingkod. Hallelujah. At aming mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon, iligtas mo po sila. Gamitin mo po aming instrumento, mahal na Panginoon. At sa aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, na humiwalay, mahal na Panginoon, bigyan mo po sila ng pagkataon na manumbalik sa iyong presensya. Tulungan mo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa aming mahal na pastor, sa kanyang mga beloved anak, mahal na Panginoon, sa lahat, O Diyos, na mga manggagawa, tulungan mo po kami hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Atin pong ikasaot, mga minamahal, yung ating mga karamdaman, yung ating mga problema, mga panghina. Hallelujah. Amang balaan sa pangalan mo, mahal na sa paunang dalangin namin mga pastor, bigyan mo po kami ng kapangyarihan, mahal na na aming sawayin lahat ng mga karamdaman namin, mga kapatirian, leukemia, diabetes, kidney trouble, ulcer, lahat ng klase ng karamdaman, kasalt, in the name of Jesus, pagka-anemic, hallelujah, kasalt, in the name of Jesus, can be cast out, hallelujah, in the name of Jesus, panghina, panglamig, panglupay-pay, kasalt, in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. At tayo po'y tumayo, mga minamahal, at tayo'y tumalo ng 3 bisis at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, and express I love you, Modest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, Modest Jesus. I love you, Modest Jesus, praise the Lord. At tayo po'y patuloy, mga minamahal, sa ating mga announcement. Wala po. Pakilagay na lang po sa screen, mga minamahal, yung ating mga announcement, yung ating mga services, mga minamahal. Kasi mayroon po tayong special offering. Wala. So, yung ating reminders po, mga beloved brethren, no, sa mga sasakay po ng coaster, paki-plus lang po. Nawala. Yung ating schedule of services, Wednesday po, mag-umpisa po tayo 5 hanggang 9. At Friday overnight prayer po sa 9 hanggang 3 AM, mga minamahal. At ating Sunday service ay 10 AM po hanggang 3 PM. At yung ating krusada, mga minamahal, ay sa dako po ng Leyte. Kaya medyo malayo po mga, yung ibang mga kapatiran na nag-aayon, no? Siguro yung iba ay pupunta doon daatin ng ating krusada. Kaya huwag po natin kalimutan, tayo maghayo at tayo magpuri sa ating mga bahay bago po tayo matulog. At sa ating pagising, tayo din po magpupurit at tayo'y manalangin sa ating malapay. At hanggang dito lang po, mga minamahal, tayo po'y dadako na po sa ating closing prayer. Ibigay po natin sa ating beloved Corporate Brother Antonio
Rontina. Praise God. Amen. Praise the Lord. Po itong beloved ko, Preacher Tunigano. Pag-abot ng mga igsoon sa itong temporary bulag, dahil ko kayo sa itapusan, malapin nun, imatang kagabi, nugan salamat, malapin, tapos malaton, malapin nun, sa pagsagusin malaton, si MC Jebel Solim, awitan ng mga questions, mga bin sa mga igsoon, sabot sa paghatay, si Pulog Halil, labas natin sa mga pulong mga gahom, salamat matamis sa bilang absensya, babati sa mga tago sa kanamong, malapin nun, salamat malam sa mga pulong, naghatag si Kaligun, sa pag-alagrim, labas sa tanang mahimaya ka, malapin ng gahad, temporary pagbulag, luso na pag-ampo, so ang bilabid Norman Just Master Rizal, Midaluri ka, mag-amping proteksyon sa mga kapatiran, malapin no sa pumaulik malapin balik sa basag papagday paghimay ka prayer service kinta no giyang pagpasalamatan sa gahom sa gunang pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord.